Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay muling magpapasimula ng ating pag-aaral sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Sa ating pong panimula, tayo po ay mawid sa Panginoon. As the deer panteth for the water, O my soul, longeth after thee. As the deer, I love you more than me. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee, and I long to worship thee. Panginoon, araw-araw kami, Panginoon, ay nananabik sa inyo. At alam namin sa pananabik namin sa inyo, O Diyos, hindi kami bibigo. Dahil lagi nyo kinatatagpo, Panginoon, ang aming pananabik, O Diyos, sa inyo. Pananabik na maranasan palagi ang inyong presensya. Pananabik, Panginoon, na lagi kayong makausap. Lagi kayong makasama, O Diyos. Maraming salamat po dahil sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na kami humahanap, Panginoon, ng inyong pagkalinga sa panahon na laging nanasa namin ang inyong pagsama. Sa panahon na laging namin hinahanap-hanap, Panginoon, ang inyong pangusap. Lagi kayong hindi bumibigo, O Diyos. Maraming salamat po. At sa oras na ito, patuloy sa tulong ng Banal na Espiritu, makapag-aral kami ng inyong mga salita. Tulong, Panginoon, sa aming lahat. Kaya samahan niyo po kami sa pakikinig
sa aking Panginoon na inyong gagamitin. Lord, tanging kayo lamang, Panginoon, ang mapupurihan sa oras na ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng Kanyang salita. Marahil ang iba sa atin dito ay papunta na sa kanya-kanyang mga presinto at boboto na, no? At yung iba ay naghahanda pa lamang. Pero kung tayo ay wala pang naiisip na iboto o kaya ay wala pang naiisip na ihalal, ay hindi pa makapili, ay unahin muna natin ang salita ng Diyos ngayon, at ang salita ng Diyos ang tumulong sa atin para mapalinaw yung ating kaisipan at gabayan tayo ng banal na Espiritu kung sino ang dapat nating ihalal. Amen? Salamat sa salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin sa oras na ito ay patungkol sa pagiging miserable. Paano tayo makakalaya sa ganitong klaseng punto ng ating buhay, no? Points of misery. Tingnan muna natin na ano ba ibig sabihin ng misery o kaya pagiging miserable. Ang pagiging miserable ay higit pa sa kalungkutan. Kung kalungkutan lang, sadness ang tawag natin doon. Kaya ay kalungkutan. But it is more than just sadness. Ito ay malalim na pagdurusa, deep suffering, deep sorrow. Ang sorrow kasi ay mas malalim pa sa sadness pananaghoy. May pagkakataon din na ang misery ay hopelessness, kawalan ng pag-asa. Ito ay nakabigat sa ating damdamin. Ang misery o pagiging miserable ay hindi kagaangan. Ito ay mas nakakabigat sa ating damdamin. Ito yung nakapagpanlumo. Tuwang isipin lang, no? Dahil kahit wala tayong binubuhat na literal sa likod, dahil sa mga ganitong pagkakataon ay parang ang bigat-bigat ng ating damdamin. Para bang mayroon tayong binubuhat. Ang lagi yung sinasabi natin ay parang pasan natin ng daigdig. Pero wala naman tayong pinapasan. Wala namang pasan. Hindi naman talaga natin literal na pinapasan ng daigdig. Pero parang ang bigat-bigat. So, misery can weigh down the soul. Nakapagpabigat ito sa atin. At habang tumatagal na ito ay nasa atin o kaya tayo ay nasa punto ng pagiging miserable, habang tumatagal na nasa ganun tayong punto ay palala ito ng palala. Kaya ay pahirap ito ng pahirap. Hindi lang ito mas malalim pa ito sa discouragement. Discouragement are just words, pero ang pagiging miserable, meron itong pinagmumulang punto o kaya ito ay mayroong pinagmulan na bagay kaya ikaw ay nasa ganitong punto. Ano-ano yung mga bagay na ito na nararanasan natin para makapunta tayo dun sa punto ng pagiging miserable? What are the reasons? How does a person get to a point of misery? Ano yung mga dahilan bakit tayo nakarating dun sa mga puntong iyon? Number one, because of sin and guilt. Dahil sa kasalanan. Kapag ang kasalanan ay hindi hinihingi ng kapatawaran, pag ito'y tinatago lamang. May mapagkakataon kasi na yung isang kasalanan na ginagawa natin ay nakakalimutan natin paghinga ng kapatawaran. O kaya hindi natin inaamin sa harapan ng Panginoon. Lalo sigit yung mga matitinding bagay na nagawa natin na labag talaga sa Panginoon. May punto na hindi natin ito hinihingi ng kapatawaran. And kahit alam natin na ito ay mali. Sin kasi, ang kasalanan ay nakapagpalayo sa atin sa Panginoon. May punto na ang ating kasalanan ay nagdudulot talaga ng paglayo natin sa Diyos. Sa anong paraan? Na nakakalimutan natin may pag-ugnay sa Panginoon, nakakalimutan natin na humingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil dun sa kasalanan na meron tayo. At kung hindi tayo matatag-tatag, makakalimutan talaga natin na i-aminin ito o hindi natin kakayaning aminin ito sa harapan ng Panginoon. And that would cause us to go to the point of misery.
Yun yung magdudulot sa atin para makapunta tayo sa punto ng pagiging miserable. Sabi sa Psalms chapter 32, verse 3 to 4. Ito'y tumutukoy dun sa, sa kasalanan na hindi pa inaamin. Sabi dito, basahin ko po sa English na. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. Kapag tayo raw ay hindi pa nakapag-amin ng ating pagkakasala o kaya ay tinatago-tago natin ito, lalo tayong manlulumo, lalo tayong manghihina. An unconfessed sin weighs down the soul. Yung hindi pa natin na aamin na kasalanan, yun yung isa sa nagpapabigat sa atin. Ang kasalanan ay marahil mabigay sa atin ng panandaliang kasiyahan, pleasure for a moment, panandalian lamang na saya, kaligayahan. Pero nagiiwan ito ng guilt at kahihiyan. Guilty feeling at kahihiyan. At kapag tinatago ito sa Panginoon, mas lalo lang itong lalata-lala, and it will come to the point of misery. Saka tayo makarating sa punto ng pagiging miserable kapag tinago natin ito ng tinago. Isa pa, katulad ng binanggit ko po kanina na ang kasalanan ay nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Distance from God, ang paglayo sa Panginoon, ang maaari ding magdulot sa atin na makarating sa punto ng pagiging miserable. Ang ibig sabihin ng malayo sa Panginoon, you are dry spiritually. Hindi ka na nakapag-ugnay sa Panginoon, hindi ka na nakapag-meditate ng Kanyang salita, hindi ka na aktibo sa gawain, layong-layo ka na sa gawain patungkol sa Panginoon, at marami pang iba. When we are dry spiritually, tayo ay latang-lata sa Espiritu, it will cause us to have a distance from God. Magdudulot ito ng paglayo sa Panginoon. Lalo tayong palayo sa Diyos. At sa ating paglayo, pag tayo ay nakadisconnect sa mismong source of our life, if we are disconnected from the source of life, magpupunto ito ng pagdating sa punto ng pagiging miserable. It will take us to the point of misery. May mga pagkakataon nga na pag tayo ay napalayo sa Panginoon, may isipan natin na para tayong kinalimutan ng Panginoon. If we are not aware na tayo napapalayo sa Panginoon, may ganito kasing pagkakataon na hindi aware ang isang Kristiyano na siya ay nalalayo na sa Panginoon. Hindi nila alam na malayo na pala ako sa Diyos. They are not aware kasi ang kaaway, dadayain tayo to the point na parang hindi tayo aware na malayo na pala ako sa Panginoon, nakala ko malapit pa ako. At dahil sa pandarayan ng kaaway, may isip natin na, teka lang, parang kinalimutan na ata ako ng Panginoon. Amen po. So when we disconnect from the source of life, we dry up. Pag tayo ay humiwalay sa source of our life, spiritual life, yung tubig na nagbibigay buhay, manghihina tayo. Sabi sa Psalms chapter 63 verse 1, sabi ito, my soul thirsts for you in a dry and thirsty land where there is no water. Pag tayo ay tuyong-tuyo na, pag tayo uhaw na, magiging desperado tayo. Alam kong naranasan na ng bawat isa yan na sobrang pagkauhaw ay talagang hindi na alam kung ano yung gagawin. Kaya gagawa na ng sobrang maraming paraan para lang maiusan yung ating kauhawan. Pero ang masaya niyan, He is always ready to fill up our souls. Tayo ay mapuno ng Panginoon kapag tayo ay nasa punto ng pagiging desperado. Sunod, hindi lang naman sa pagiging makasalanan o kaya sa paggawa ng pagkakasala o paglayo sa Panginoon kaya tayo nagiging miserable. There are points in our life na nagbibigay sa atin ng matinding kalungkutan. Yung kawalan ng pangangailangan, minsan ay pag tayo ay namatayan, meron tayong mahal sa buhay na nawala. May panahon na yung isang sitwasyon ay nagbibigay sa atin
ng matinding kalungkutan, kahit di ka naman gumawa ng pagkakasala, mayroong mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng matinding kalungkutan. Minsan naman ay ang pagsubok, mga pagsubok na ating nararanasan ay nagdudulot din sa atin ng kalungkutan to the point na makarating ka sa punto ng pagiging miserable. Kahit ang mga makadiyos na tao ay nakaranas ng misery dahil sa iba't ibang mga masasakit na sitwasyon. Magbasa ka lang sa Biblia, marami kang makikita doon. But even though, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ito katapusan ng mundo. So there are times na hindi natin sinasabi na masamang bagay yung makarating ka sa punto ng pagiging miserable. It is normal na makarating tayo sa ganung klaseng punto. Pero ang hindi normal ay yung hindi tayo makatakas sa bagay na iyon. Bago natin pagpatuloy yung ganung punto, meron pang ilang mga bagay na nagdudulot sa atin para tayo ay makarating sa points of misery. Minsan, ang ating maling focus ang nagdudulot sa atin para tayo ay dumating sa pagiging miserable. Wrong thinking and fleshly focus. Pag mali yung ating focus, kung ating focus ay layo sa Panginoon o wala sa Panginoon at nakatutok sa ating sarili, sa ating laman o ating makamundong kaisipan, magdudulot ito ng paglayo sa Diyos, no? At dahan-dahan kang makapunta sa punto ng pagiging miserable. Malala pa nga dyan, sabi sa Romans chapter 8 verse 6, sabi dito, to be carnally minded is death. Pag tayo ay carnal lang ating kaisipan, kamatayan ito. It will bring us to points of misery, even destruction. Sabi pa nga ni Solomon sa Ecclesiastes 2:17, sabi niya kasi doon, anong silbi ng aking pagtatrabaho? Kaya ang linya doon sa English, Ecclesiastes 2:17, therefore I hated life. Dahil ang kanyang focus nung sinasabi niya yung bagay na iyon ay wala rin namang silbi yung lahat ng bagay, wala rin namang silbi yung pagtatrabaho, therefore I hated life. When our focus on everything here on earth ay mali, it will really take us to points of misery or being miserable. Kapag mali yung focus natin dito sa buhay na ito, ang mundo kasi binibigyan tayo ng iba't ibang mga focus. Focus ka sa trabaho mo. No? Yan ang buhay mo, yan ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Focus ka sa ganito, sa iyong pag-aaral, pagtuunan mo ng pansin. Mag-focus ka lang sa sarili mo, yan ang pagtuunan mo ng pansin. No? Hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na iyan. Kailangan natin pagbubutihan, pagtatrabaho, pag-aaral, no? Kailangan ay asikasuhin natin ang ating pamilya. No? Mahalin sila. Kaso nga lang, when we point our focus in the wrong things, marahil ito yung magdulot ng pagiging miserable. Kasi minsan, pag pinufocus natin ating sarili sa maling bagay, ang nangyayari mga kapatid, nagiging Diyos natin yan . Yan ang nagiging priority natin. But if we shift our focus on the right one, sa ating Diyos, makakalaya tayo dito sa ating tinatawag na pagiging miserable. Panghuli, sometimes satanic oppression and accusation will cause us to be miserable. Yung pag-aakusa, no, ng kaaway, yung pag-atake ng kaaway, yung minsan magdudulot sa atin para tayo ay maging miserable. Lalo na pag yung unconfessed sin talaga yung hindi hindi umamin sa pagkakasala. Isang dahilan niya ng kaaway para tayo ay tayo ay akusahan, no? At mas lalong magagatungan yung pagiging guilty natin, no? And it will take us to the points of misery. Kasi tandaan natin, Revelation chapter 12 verse 10, ang kaaway is the accuser of our brethren, no? Taga-akusa, no? Minsan naman sa John 10:10, alam natin ito, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Nais siya tayong wasakin. So ano yung 5 na iyon? 5 yung nabigay ko po . Number 1, sin and guilt. Number 2, distance from God. Number 3, loss, grief, and trials. Number 4, wrong thinking and fleshly focus. Number 5, satanic oppression and accusation. Ngayon, sa lahat ng iyon, ang dapat nating tandaan mga kapatid,
When we come to the point of misery, hindi ito destinasyon. Hindi ito katapusan na ng mundo. Hindi ito lugar na kailangan natin na pag-istayan. Ang pagiging miserable ay normal na maranasan, pero hindi ito pinapatagal sa ganung klaseng punto. May mga Kristiyano kasi, at kahit mga matatagal ng Kristiyano, na kapag dumating sa punto ng pagiging miserable, imbis na makahanap ng paraan na makatakas, makapagtagumpay sa puntong ito, ay mas lalo pang natutulog doon sa lugar na iyon. Namamahay pa sa pagiging miserable. Ginagatungan pa yung pagiging miserable. And to the point na isipin nila na lalayo na lang ako sa Panginoon. The Lord lets us experience being miserable sa isang dahilan. Number one, hindi tayo dapat manatili sa pagiging miserable. Sa mga dahilan bakit nararanasan natin ang pagiging miserable ay para i-remind sa atin ng Panginoon na kailangan nating muling lumapit sa Kanya. Hinahayaan minsan ng Panginoon na maranasan natin yan to see na tayong mga tao ay really dependent sa Panginoon. Dapat tayo ay dependent sa Panginoon. Dumedepende talaga sa Panginoon. At pag nakaranas tayo ng parang onting separation, paglayo, we will know na hindi, kailangan ko pala talaga ang Panginoon. Masaya niyan mga kapatid. Psalms chapter 34, verse 18. Salmo 34, verse 18. Isa kasi sa mga description ng pagiging miserable ay pagkakaroon ng broken heart. At tingnan niyo yung sinasabi dito. Psalms 34, verse 18. The Lord is near to those who have a broken heart. Ulitin ko po, no? The Lord is near to those who have a broken heart. Pag ikaw ay miserable na, naririyan sa malapit ang Panginoon. If you are broken-hearted, in a point of misery, mas malapit ang Panginoon sa atin. The Lord is near. Ibig sabihin, madali siyang abutin, madali siyang lapitan. There's a way to escape misery. May pagkakataon para tayo makalaya sa pagiging miserable. Because the Lord is near. Malapit lang ang Panginoon. Ito pa masaya. James chapter 4, verse 8. Malapit na nga ang Panginoon, paglalapitan natin siya, ito yung sinasabi, James chapter 4, verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Pag tayo ay lalapit sa Panginoon, lalapit din siya sa atin, sasalubungin niya tayo. Hindi lang tayo papalapit, sasalubungin ka ng Panginoon. Naalala ko yung the prodigal son. Nung nakita ng ama na papalapit yung alibughang anak, lumapit din siya, tumakbo siya papalapit. Kaya nga sikat na sikat yung kanta na When God Ran. Nung tumakbo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yung pagiging miserable, isa iyong senyales na, teka lang, kailangan mo na ulit lumapit sa Panginoon. Medyo nalalayo ka na. O kaya pinapakita sa atin, mas kailangan mo talaga ang Panginoon. At ang masaya niyan, pag lalapit tayo sa Panginoon, madali siyang malapitan. Madali siyang katagpuin. Because He is near to the brokenhearted, and He will draw near to you when you draw near to Him. Malapit lang siya dun sa mga nagdadalamhati, sa mga miserable. Madali siyang lapitan. At pag lumapit tayo sa Kanya, lalapit at sasalubungin niya tayo. Amen. Kaya wag nating gatungan yung ating pagiging miserable. Ito yung nakalungkot na tagpo. Pag tayo ay nasa pagiging miserable, ginagatungan natin ito ng negative thinking, ng iba't ibang mga kaisipan, lalo pa tayo nagse-self-pity, lalo pa tayong lumulungkot, Alam niyo kasi yung pagiging miserable, gusto yan ng laman. Di ba minsan ang sarap na isip-isipin na ikaw ay nanghihina na, kawawang-kawawa. Wala na yun. Pag tayo ay inisip natin na tayo kawawang-kawawa na, ang sarap sa pakiramdam. Mayroong onting tamis na nalalasahan. Kaya nga naman, pag tayo nasa ganung punto, ginagawa natin, ginig tayo ng mga kanta na gagatong doon o nakaka-relate sa ating sitwasyon. Oo, totoong nakakalungkot, pero there's something in our flesh na parang kutuwang-tuwa na malungkot ako ngayon, kawawa ako ngayon, iniwan ako ng aking mahal, wala akong trabaho. Pag nagse-self-pity ka, ang sarap sa laman .
Pero kaduluduluhan nun, wala rin pala itong mapapala. So wag nating gatungan pa yung ating pagiging miserable. No? Do not fuel your misery. No? Wag nating gatungan ng gatungan, nating buhusan ng negatibong gasolina para ito ay mag-apoy. Labanan natin ito sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon, paghanap sa Panginoon. Imbis na isipin natin ay yung mga nararanasan nating negatibong bagay. Hindi ko sinasabing maging in denial tayo, kaso nga lang yung ating sobrang pag-iisip pero wala rin naman tayong magagawa ay nakamasama rin. Yung isipin mo na, wala talaga akong magagawa. Hindi ko alam kung anong solusyon. No, kawawang-kawawa talaga ako. Wala rin ito magdudulot na mabuti sa atin. Pero binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng ano dapat yung isipin natin. Kung ano yung dapat natin isipin. Philippians chapter 4 verse 8. Philippians 4 verse 8. Alam natin ito. Ito yung dapat natin isipin. Whatever things are true, noble, pure, meditate on these things. Lahat ng mabubuting bagay, whatever is true, totoo. Whatever is pure, yung mga dalisay, mga kasiyasiya, meditate on these things. Imbis na i-meditate natin yung hindi mabubuting bagay, i-meditate natin ang katotohanan. I-meditate natin ang patungkol sa mga pangako ng Panginoon. Meditate natin yung mga kasiyasiyang bagay. I-meditate natin ang kabutihan ng Panginoon. Let us meditate on those things. Sa ganoong paraan, hindi na magagatungan pa yung ating pagiging miserable. Isa pa, utusan natin ang ating sarili. Sabi sa Psalms chapter 42 verse 11. Minsan, kailangan natin ng konting utos sa ating sarili din eh. Why are you downcast, O my soul? Put your hope in God. Sabi ng nagsulat ng Psalms na ito, ng awit na ito, ba't ka nalulungkot, ba't ka ba nalulungkot at nababagabag? Umasa ka sa Panginoon. Put your hope in God. Ba't nga ba tayo nalulungkot ng nababagabag pa ng tuloy-tuluyan? Ang kailangan natin gawin ay umasa ng lubusan sa Panginoon. Totoong mararanasan natin at nararanasan natin ng sakit, nararanasan natin ng pagkabigo, nararanasan natin ang kalungkutan sa iba't ibang mga pagkakataon, katulad ng nabanggit natin kanina. Pero hindi natin yung kailangan i-replay. Hindi natin yung kailangan ulit-ulitin pa sa ating kaisipan, isip-isipin pa ng lubusan. Ang dapat natin gawin ay ilipat natin ang ating focus sa Panginoon. Not on our problems. We don't deny the problems. Nandyan yan. Hindi natin dinedeny yung mga sitwasyon. Naririyan yan. But take our focus towards God. Ilipat natin ang ating focus sa Panginoon. Imbis na i-feed natin yung ating pagiging miserable, feed your faith. Ang gatungan natin na yung ating pananampalataya. Yun yung dapat na mag-alab. Hindi yung ating pagiging miserable. So when you are in the point of misery, hindi ito katapusan ng mundo. There is a way out of misery. If we remember and meditate on God's promises, makakalaya tayo sa pagiging miserable. Fight back with truth. Labanan natin sa pamamagitan ng katotohanan ang nararanasan nating pagiging miserable. May isang bagay na mabuting dulot ng pagiging miserable na nabanggit ko na kanina at pupuntihin ko lang ng mas maigi ngayon. Pag tayo ay nagiging miserable, nararanasan natin na talagang kailangan natin ng Panginoon. And when we experience that feeling na talagang kailangan ko pala talaga ang Panginoon, kailangan kong dumepende sa Panginoon, it will lead you to desperation. Anong desperation? Pastor, ano ba yun? Negatibong bagay ba yun? It will lead you to desperation to seek God more, to want God more. Magiging desperado ka na mas nasain mo ang Panginoon. May pagkakataon kasi na hinahayaan ng Panginoon na makatinting tayo sa punto na magiging miserable para malaman mo sa Kanya na mas kailangan mo talaga siya. Siya talaga ang kailangan natin. And when you get to that point of misery, remember that you really need God. Kailangan talaga natin ang Panginoon. And when we are desperate for God, you will seek Him more and more.
Lagi kang tatawag sa Panginoon palagi. Meron isang iyak nung ang Panginoong Hesus ay nabubuhay dito, si Bartimaeus, no? Sumigaw siya, no? Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, kahabagan mo ako. No? Kahit siya ay pinapatahimik ng mga nasa palibot niya, siya ay dahil desperado na siya eh. Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako, kahabagan mo ako. Jesus, anak ni David, kahit siya ay pinapatahimik na, sigaw pa rin siya ng sigaw, sabi dun sa puntong iyon. Mga kapatid, maaari tayo patahimikin ng kaaway. No? Sabihin na, huwag ka nang tumawag sa Panginoon, huwag ka nang humingi ng saklolo, walang tutulong sa iyo. Pero kung ikaw ay desperado talaga, you will shout for help. Pipilitin mo na mahanap ang Panginoon, makatagpo ang Panginoon. If you want to get out of being miserable, seek God. Be desperate for God. Ang masaya niyan, pag tayo ay, yung binasa natin kanina, no? Pag tayo ay, pag hinahanap natin ang Panginoon, madali siyang mahagilap, madali siyang malalapitan. Sabi pa dito sa Jeremiah 29 verse 13. Dito na lamang po ako magtatapos. Jeremiah 29 verse 13. Sabi dito sa English, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kapag hinahanap natin ng Panginoon, makakatagpo natin siya. Kung hahanapin natin siya ng buong puso. When we seek Him with all our heart. How to get out of misery? Paano makalaya sa pagiging miserable? Seek God. Hanapin natin ang Panginoon. And He will never forsake us. Hindi niya tayo bibiguin. Hindi ka nga lang papunta sa Panginoon, sasalubungin ka pa niya pag ikaw ay lumapit sa Kanya ng totoo. Amen? Mga kapatid, normal lang yung makaranas tayo ng pagiging miserable kahit hindi tayo nakagawa ng pagkakasala. And it reminds us that we really need God so badly. Kailangan natin ang Panginoon. So, if you're ever in the point of misery ngayon, ikaw ay nagugulumihanan na at ikaw ay naging miserable na ng panahon na ito, ngayong panahon na ito, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ay para sa inyo. Lumapit tayo sa Panginoon. It is okay. Pero hindi yan destinasyon na kailangan nating pamahayanan. Ang pagiging miserable ay hindi punto na dapat na pag-istayan o panatilihin. Hindi. Isa yung senyales na kailangan nating muling lumapit sa Panginoon. Hindi ito tagpo na kailangan na panatilihin sa ating buhay, kundi ito yung tagpo na dapat nating maranasan para maalala natin na kailangan natin muli na lumapit sa Panginoon. Huwag natin takbuhan ng ang mga sitwasyon sa buhay. Huwag natin takbuhan ng Panginoon, huwag natin takbuhan ng problema, kundi tumakbo tayo papalapit sa ating Diyos, na siyang ating pag-asa, na siyang tutulong sa atin kahit sa panahon na tayo ay miserable na. If you don't think about a way, kung hindi tayo makaisip ng daan para makalaya sa ating mga sitwasyon, God will make a way. Amen? Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Kung meron dito, Panginoon, at sa mga susunod pang oras na makakarinig ng live na ito, nga sa puntong ganito na miserable na, Lord, may your message right now, O God, be ever maging blessing sa kanila, Panginoon. Maging kasagutan sa kanilang panalangin. Maging kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga sitwasyon. At kung kami, Panginoon, ay darating muli sa ganong klaseng mga punto na kami magiging miserable muli, maalala namin ang salita ninyo sa oras na ito. Na ito'y hindi kailangan pamahayanan, ito'y hindi kailangan panatilihin, Panginoon, kundi ito'y sinyales na dapat kaming mas maging malapit sa inyo. Mas lalo kaming lumapit sa inyo at makita namin, Panginoon, na kayo talaga ang source ng aming buhay. Kayo ang aming kailangan sa buhay na ito. Wala nang iba. Salamat po sa inyo, Panginoon. At nihiling ko po, O Diyos, sa panahon na kami lalapit sa inyo, salubungin niyo po kami, Panginoon. Salubungin niyo po kami.
with open arms, with comfort, and with love that comes from you. Kahit wala pa yung solusyon, Panginoon, kahit wala pa yung katugunan, yung maranasan lang namin ang inyong yakap, Panginoon, sapat sa amin iyon. Dahil alam namin, kapag kasama namin kayo, gagawa kayo ng kaparaanan, O Diyos. You will help us escape. And you are our escape to this point of misery. Salamat po sa inyo. O Diyos, pinagpapala ko po ang lahat na nakikinig sa oras na ito. Ganon din sa mga susunod na oras, O God, may your blessing flow from heaven. Open the windows of heaven, O God, and pour out your blessings to each and one of us. Panginoon, sa lahat ng boboto rito sa Pilipinas at pupunta pa lamang sa kanya-kanyang lugar, sa kanya-kanyang mga presinto, O God, nihiling ko po, Panginoon, ang gabay ng inyong Santong Espiritu. Kung wala pa silang maiboto, Panginoon, o hindi nila alam kung sino yung iboboto, Lord, may you guide them, O God, on whom to vote. Kung sino yung dapat nilang iboto, Panginoon. At pagkatapos nila, Panginoon, na magbumoto, give them the peace of mind, O God, peace that passes understanding. At ipagkatiwala namin, Panginoon, ang lahat sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng maihahalal, Panginoon, sa botohan na ito, O Diyos, ay inyong itinalaga. Kaya tulungan niyo po kami bilang inyong mga anak, iboto namin yung dapat naming iboto sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagpapala po namin ang inyong pangalan. Kayo'y dakila, Panginoon. Kayo'y kamangha-mangha, Panginoon. Kayo'y Diyos na dakila kung magmahal. Maraming salamat po sa inyo. We bless your name. We honor you. We magnify you, O God. You, our powerful God. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumainyo. Saan man po kayo naroroon, ingatan po kayo ng Panginoon. Binabati ko po kayo rito mula dito sa Pilipinas. Kayo sa lahat ng mga nasa taga-Egypt na naririyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Taiwan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa UAE. Patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon na sa Kuwait, sa Qatar. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa Korea. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Macau, Hong Kong, Singapore. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sa Italy, sa Europe, sa France, ang pagpapala po ng Panginoon ang sumainyo. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.